our message for today is about the cross. So, Pastor preached a lot of times with this message about the cross, but then hindi nga nauubusan ng mensahe ang Panginoon sa bawat maraming beses na inuulit-ulit. And at the same time, ito pong cross na ating tatalakayin was already given to you or introduced to you during your evangelism explosion. So it is just lighter na darating sa atin ang mensahe nito. Pero I want to leave, or I want to go home leaving you a memory of this message, which is the central theme of the Bible, that through the cross, we were all saved by the glory of God and by His grace. Amen. So, ito pong ating pag-aaralan ngayon ay ang mensahe na nasa 1 Corinthians 1:18 na ganito po ang sinasabi. So, the power of the cross, ang ating pong pamagat sa umagang ito, it is in 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So, ang cross po is just a post na meron po siyang isang kahoy din na nakahalang sa kanya. So, alam na po natin kung ano ang itsura ng cross. And most of us, ginagamit natin ang simbolo ng cross at ito'y sinasabit natin sa ating leeg. Ginagawa natin palamuti. Sometimes, kapag nanonood tayo ng movie, parang sa pakiwari natin na ang hero in that movie, kapag horror movie yun, ang pinaka-hero doon ay yung cross. Na kapag itatapat mo lang, ay mamamatay na yung evil spirit doon. So kahit nga pagka-pakiwari mo na yung katabi mo ay may usog, as we say, usog, parang kagano-ano mo pa siya eh. Dahil pakiwari mo na yung cross na yun ay makakatulong para ikaw ay hindi tamaan ng usog. Pero bilang Kristiyano, tayo po ay dapat na hindi na naniniwala sa usog. Amen. Dahil kayo po ay nilinis na ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen. So do not claim that I have usog. You don't have. Wala kang usog dahil ikaw ay nilinis na ng Diyos. Amen. So hindi mo na kailangan na gamitin ang cross para ikaw ay umiwas sa usog. At minsan naman itong cross na ito ay ginagamit natin na kapag tayo noong sa lumang pananampalataya natin, pag nadaan tayo sa harapan ng simbahan o ng katedral, ginagamit natin ang lahat ng ating mga daliri ay ilalagay natin sa ulo, sa dibdib, sa dalawang magkabilang braso, at feeling natin na we are already holy. So, but more than that, ang cross ay may ibang kahulugan. Actually, kung titignan nga natin ang cross, ito lang ay magkadikit na kahoy na kung saan ay even yung cross na meron si Jesus before, even yung cross na kung saan siya ay ipinako, ay hindi natin sasabihin may magic doon. There is no magic in it. Yes. So ano ang kahulugan ng cross? Ang kahulugan ng cross ay kung ano ang sinisimbolo nito sa atin bilang Kristiyano. So, dito ngayon sa araw na ito ay ating tututukan kung ano ba ang ibig sabihin ng cross sa atin bilang mga mananampalataya. Its message is that foolishness to those who are perishing. Ito ay foolishness daw. Ito ay kahangalan sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon. And kung titingnan natin na ang cross ay simbolo ng kapangitan, ugliness. Bakit? Nakikita natin doon ang kamatayan ng Diyos. Nakikita natin doon ang dugo na umago sa katawan ng ating Panginoon. At nakikita natin doon ang hatred ng mga tao before na kung saan ay sumisigaw sila, crucify Him. Crucify Him. Ganun natin makikita ang kapangit na side ng cross na ito at marami pang iba. Katulad na lamang ng violence na kung saan habang siya kinakaladkad papunta sa cross upang ipako, siya ay pinutungan ng koronang tinik. So itong mga ito, ang violence, at ang maraming pang iba, ang false accusation,
ang brokenness, ang destruction, ang defeat. Sinasabi nila na ang Diyos ay pinako sa krus at siya namatay at natalo na ng katamatayan ang Panginoon. Iyon ang kahulugan ng cross sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. But on the other side, napakaganda ng mensahe ng cross para sa ating lahat. Ito ang mensahe nito for all of us who are being saved. It is the symbol of new life. Dahil nung tayo ay kumilala kay Jesus, nagkaroon tayo ng bagong buhay kasama kay Jesus. At ito rin ang naging simbolo ng pag-ibig na kung saan ito ang nag-satisfy sa ating buong katauhan. Walang pag-ibig na makakapag-satisfy sa atin maliban sa pag-ibig ng Diyos na i-demonstrate niya sa cross during His time. So, today, hindi po tayo magpo-focus sa gloomy side of the cross, but we are going to focus on the greatness and tremendous power of the cross. So, una po, may babahagi ako sa inyo. Una, ang cross po. Ano ba ang power o ang kapangyarihan ng cross? Ang cross is a demonstration of a divine justice. Sabi po sa Romans 3:23-25, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through faith in His blood. To be received by faith, He did this to demonstrate His justice because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. So, lahat daw po ay nagkasala sa Panginoon. We all fall short of the glory of God. Yung atin pong sinasabi natin na itong tayo na nakita natin o napag-aralan natin before sa evangelism explosion na lahat ay nagkasala sa Panginoon. Lahat makasalanan. Hindi natin pwedeng sasabihin na mas makasalanan ang katabi mo kaysa sa iyo. Dahil siya ay may dalawang boyfriend, ikaw isa lang. Pareho naman kayo may asawa. Hindi mo sasabihin na mas higit ka sa kanya. Sapagkat ikaw ay nag-aaral ng mabuti at mas matataas ang mga score mo sa BBC kaysa sa kanya. Lahat kayo, lahat tayo, we all fall short of the glory of God. Walang lamang sa atin, walang mahusay, walang magaling, lahat tayo makasalanan. So, kaya nga, sasabihin natin, magse-service ako, mabait ako. Nagbibigay ako ng igapo, mabait ako. O ano man ang ginagawa ko, lahat, 10 utos ng Diyos, ginagawa ko. Pero ang lahat ng yon, hindi iyon ang makapagsasatisfy o hindi iyon ang makapagbibigay sa atin ng hustisya para tayo makalapit sa Diyos. It is only the divine justice that was posted on the cross or displayed on the cross sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Si Lord, katulad na lang sa evangelism explosion, si Lord ay isang Diyos na perpekto. And we cannot mix ourselves to Him because we are sinful in nature. To satisfy sabi nito, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Yung pagiging banal, yung tayo ay inari ng ganap or binigyan na ng katwiran ng ating Panginoon sa magitan ng pagtubos ni Kristo sa ating lahat. Remember that God is a God who is just. Paano po natin gagawin yon? Let's say, ang prinsipyo ng buong mundo, ang being just, ay tayo ay tunay na matuwid and upright. Let's say na sa isang human court or sa isang hukom na kung tayo may mga, hindi naman lahat,
Pero may mga hukom ngayon na kung saan ay nagbibigay pa rin ng tamang hustisya doon sa mga nakasalang, or kumbaga parang kung may mga kaso, mayroon pa rin namang pangilan-nila ng mga justice or mga hukom na kung saan ay nagbibigay ng tamang desisyon. Saan nila nakuha ang principle na yon? Nakuha nila yon sa prinsipyo ng Diyos na kung saan we have to give justice to everybody as strict as what God has done on the cross. O let's say na, halimbawa na si Sister Shirley at si Sister Raila, gawin natin silang example. Kung sa human court, nagkasala si Sister Shirley, at sa pagkakasala ni Sister Shirley, kung ang desisyon ng hukom na dahil nagkasala si Shirley, si Raila ang magpapasan ng parusa. If that is the decision of the judge, tama ba na yung judge na iyon ay tama ang kanyang ginagawa? Walang human court na tatanggap ng ganong sistema. The same with Raila, bearing the punishment deserved for Sister Shirley. Even ang magulang niya, even ang ama niya, nasasabing ako na lang ang papasan ng kasalanan ni Sister Shirley, walang magagawang gano'n. Pero kung sa human court, giving the penalty of our sin to other is being unjust, how much more sa kaso ng Diyos? Pero bakit sasabihin natin na may somebody na ang pangalan ay Jesus, na kinuha niya yung ating kaparusahan at salik tayo, ay siya na lang? It is because iyon ang pinaka-the best demonstration ng justice na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Bakit natin masasabi yun? Kung ang kasalanan ng tao ay ibinigay, o ang kasalanan ng buong mundo ay binigay kay Pedro, that is injustice. Kung ang kasalanan ng buong sangkatauhan ay ibinigay kay Paul, that is injustice. But the sin of the world, yung kasalanan ng buong mundo, ay inako mismo ng judge, ng God itself. Ito ay inako na ni Kristo at hindi ibinigay lamang sa created being. Mismo ang Diyos ang umako ng kasalanan ng buong sanlibutan. And that is the best demonstration that God demonstrated the divine justice of all. Amen. So mga kapatid, ang Diyos ay napakabuti. Hindi mo matatawaran ang kabutihan ng Panginoon. Na dapat tayo yung, it's always, na dapat tayo yung nakaluklok doon sa cross. Pero hindi na. Dapat tayo nakabitin doon. Dapat tayo tinusukan ng pako doon. Pero hindi na, inako na ng Diyos. Hindi niya na hinayaan na maghirap ka. Hindi niya na hinayaan na maghirap ako. Ang parusa ay inako na ng Diyos para sa satisfaction ng Diyos Ama, para ikaw at ako ay ma-bail out from that sin that we've done before. And even at this moment na tayo, naririto ka, maaaring naririto ka, pero ang iniisip mo ay nasa part-time mo pa rin. That is sin. Because your fellowship with God is in vain. Maaaring naririto ka, nakikinig ka ngayon sa akin, pero lumulutang ang isip mo at wala ka sa presensya ng Diyos. That is sin. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. I have tasted that, na-experience kong lahat yan. At kaya nga, yung sabi nila na, bakit ganon siya? Bakit hindi man lang ako pinasabihan? Bakit binaliwala ako? Bakit parang naiwan ako dito, hindi nila ako pinansin? Kapatid, si Lord nga walang kasalanan, hindi pinansin, tinuraan, kinapakan, pinutungan ng korona, para lang ako at para ikaw ay maligtas.
And yet, hindi natin nakikita yon. We are just focusing on ourselves na parang tayo yung naapi. Pero kung titignan natin ang Diyos na dapat tayo nga yung nakapako dun sa cross hindi na. Siya na ang lumagay sa ating lagay. Para yung kamatayan na deserve para sa atin, ay kinuha niya na. Inako niya na. Para tayo ay magkaroon ng buhay kasama siya. Amen. But then that choice is yours. Yun din ba ang dinidesire ng puso mo right now? Yun din ba yung pagpapakasakit pa na ginawa ng Diyos sa krus 2,000 years ago? Yun din ba yung nasa puso mo? Kapatid, ang ganda nga ng song yung saling, before the world began, you were on His mind. Yung, ito kaya ngayon, totoo kaya na siya talaga ang nasa isip mo. Ito kayang maghapon na ito, araw ng linggo, reserve mo pa kaya talaga para sa Panginoon? Or you have a lot of agendas na nireserve mo para sa sarili mo? Ibalik natin, GGSS. Laging naririnig sa akin na niligaya. Tayo'y masyadong gandang-ganda sa ating sarili. Masyado tayong aliw na aliw sa ating sarili. Masyado tayong humaling na humaling sa ating sarili. Hindi ka natin matitignan in just a glance kung paano na ang Diyos ay binigay niya yung buhay niya sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan kung araw man lang ng Sunday. Pero hindi GGSS talaga tayo That we reserve our day for our own glory. That we reserve our day not for the Lord but for many things in life. At kahit anong parinig, kahit anong sabi, kahit anong praise ang ginagawa natin dito, parang baliwala lang. Parang yung kamatayan ng Diyos sa cross is just nothing for us. Ilang beses nang na-preach, ilang beses nang narinig, ilang beses na wala na, parang manhid na. Ano ang saysay ng kamatayan ng Diyos sa cross? Ano ang kasaysayan ng kamatayan ng Diyos sa cross? Kung until now, hindi ka pa rin natututo. Kung until now, may dinidiri sa iyo si Lord sa buhay mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin natututo. Ano yung naglalaro lang tayo dito? Naglalaro lang tayo dito? That God is just playing. Doon nakahang siya sa cross, naglalaro lang ang Panginoon doon para iligtas tayo lahat. Pero yun ang binabalik natin sa Kanya. We are just playing in our business with God. Because we have priorities, we have business. Okay, upo ako, makikinig ako, pagkatapos ito, Saula, meron ka ng ibang business. Nakakapagtaka because over and over again, naririnig natin yung mga preachings na yun. Pero parang walang effect sa atin. Parang sinabi natin na yung pagkamatay ng cross ay walang epekto sa buhay natin. Kapatid, it is between life and death. It is between eternity or eternal punishment or eternity in heaven. Ba't parang nilalaro lang natin? Ba't parang hindi importante sa atin yun? Ba't parang wala lang? Balik na naman tayo. Because GGSS. Gandang-ganda tayo sa ating sarili. Aliw na aliw tayo sa ating mga gawain. Hindi man sa ating sarili, pero yung bang nagpapayaman, nag-e-enjoy sa buhay, kapatid, balikan natin yung cross. God demonstrated His divine justice for all of us. Para sa ating kamatayan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Mga kapatid, kumbaga parang cross is just a simple message para sa atin, walang dating, cross lang yan, okay lang yan, palawit ko lang yan sa leeg, mas maganda pa ako. Maybe we miss the point. We miss the meaning of the cross. We miss its power. Saan kang category? Ikaw ba yung nandoon sa nagsisigaw, crucify God, crucify Him? Na kapag sumasama ka, nakikipag-inuman doon sa beach, crucify Him. Crucify Him.
na kapag ikaw araw ng linggo, dapat supposed to be, you are dedicated, lahat na gagawin mo sa Panginoon, reserve ang Sunday para sa Panginoon. Pero hindi mo nire-reserve. You have your own business and you are shouting, crucify Jesus. Crucify Jesus. Akala natin simple lang yung lahat ng yon. Hindi natin alam na yung mga every move na ginagawa natin, we are continuously crucifying Jesus on the cross. Mga kapatid, napakasimple, just a cross for us. But it is going to bring us in eternity. Simpleng paalaala, actually, nire-repeat ko na lang yung sinasabi ni Pastor. Inire-repeat ko na lang yung sinasabi sa inyo sa Evangelism Explosion. Pero, ang dami ng beses na sinabi, walang dating sa atin. Because mas malakas ang dating ng ating sarili, mismo sa atin. Kapatid, dapat hindi ka na nakasentro sa sarili mo eh. Dapat kung nasaktan ka na, ini-ignore mo na yun eh. Yung hindi ka lang napansin, yung hindi ka napagsabihan, yung nabaliwala ka, parang feeling mo ikaw na yung pinakakawawa. Go back to the cross. Mas kawawa, mas higit na kaawa-awa ang sinapit ng Diyos para lang iligtas ka at para iligtas tayong lahat. But then, nakafocus ka talaga sa sarili mo. GGSS. Mga kapatid, once again, we are just on a review. Para tayong nasa school. We are just on a review. And naway, yung mga sigaw-sigaw, patawarin niyo ako. Anyway, this is my last shout sa inyong lahat. Huling sigaw ko sa inyong lahat. And pagbigyan niyo na ako, maingay ang preacher. So sabi po dito sa Romans 5:1, therefore justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We are justified by faith. Tayo ay pinawalang sala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, at tayo ay nagkaroon na ng kapayapaan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, lumipat po tayo sa number 2. Sabi dito, it is an expression of infinite love. Sabi po sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Marami po sa atin na kapag sinabi mo, ano ang simbolo ng pag-ibig? Ang sagot ng marami, yan ang simbolo ng pag-ibig. But if we are going to think of it, this is not the symbol of love. The symbol of love para sa akin kong sariling definisyon o sa aking sariling pakiwari, ang simbolo ng pag-ibig ay ang cross. Because it is there where God chosen to die just to give us, to express His love for us. Doon po niya pinakita ang power na kung saan ang ating lumang buhay ay tinalo ng kanyang pag-ibig. Doon po na kung saan ay yung bago pa man tayo nagtiwala sa Diyos, ang Diyos ay namatay na para sa ating lahat. Amen. Hindi ka pa man isinisilang. Hindi pa man natin alam kung sino ang ating mga magiging magulang. Noon pa lang 2,000 years ago, Christ died for us. Amen. So paano natin makikita ang expression ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng cross? Ako po'y nagbasa ng napakarami at I was in struggle last night, and before pa, I was in struggle kung paano kong i-demonstrate or paano ko siya i-illustrate sa ating lahat yung pagmamahal ng ating pag-ibig or ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. So, ganito po yung aking nakita, and I think that this is the best illustration na maipibigay ko sa inyo
para makita natin na ang Diyos ay talagang ang cross. Ito ang ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Let's say po na may nagtanong sa akin, or may nagtanong kay Pastor, Pastor, yun bang ang kabayaran ba, yung penalty ng sin or yung kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan? So, yes, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Mamamatay tayo physically, and at the same time, spiritually, mamamatay din tayo lahat. So, kung ako ay namatay na physically, nakapuntos na ako ng isa. So, kung ako ay namatay physically, okay na. Quits na kami, namatay na ako eh. Pero, ano ba talaga yung kabayaran ng kasalanan? Sinabi po sa Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay yung eternal na yung banishment natin sa presensya ng Panginoon. So therefore, iyon ang dapat na bayaran ng ating manunubos. Yung eternal na presensya ng Diyos sa kanyang manunubos. So let's say na halimbawa, tatamahin ko na po yung for my last moment here. So, halimbawa po na kung ang parusa ng kamatayan ay yung ating eternal separation from God. Therefore, ito rin yung dapat na danasin ng ating manunubos. So, nakita ko po na sa aking pagbabasa na si Lord doon sa Garden of Gethsemane ay nag-i-struggle siya. May sinabi siya doon na kung pwede lang na huwag kong danasin ang cup na ito at hindi ko danasin. Pero ang sabi ng Panginoon is, but it is your will be done. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. So, kung titingnan po natin na ang Diyos ay hindi siya excited. Hindi siya excited na mamatay sa krus. Of course, He has to follow the will of God, the Father. But then, nung nahando na siya, yung ating pong thinking na yung pagkamatay sa cross ay nakapokus lamang sa suffering ng Diyos physically. Yes, lahat ng sakit ay naranasan ng Diyos. Nung siya ipinako sa krus, binutas ang kanyang kamay, binutas ang kanyang mga paa, at doon ay marami siyang naranasan higit pa sa naranasan ng iba. So kung ikaw, pakikiramdaman mo, ikaw ipapako sa krus, anong mararamdaman mo? So damang-daman natin yung sakit physically, katulad natin lahat. Damang-daman natin na kapag tayo ay sinaktan, na kapag tayo sinabunutan, damang-daman natin, gigil na gigil tayo, gaganti, hindi maaaring hindi. So, yun ay feel natin. Pero ang hindi natin nalalaman na ang Diyos, habang siya'y nagsasuffer physically, siya'y nagsasuffer but his soul was in anguish. So, habang siya'y nakabitin doon sa krus, hindi lamang physically siya nasasaktan, kung hindi ang kanyang soul was in agony. His soul was in anguish. That it is because yung presence niya sa ating Diyos Ama ay nagkaroon ng distansya. So during that time, in 3 hours, nang siya'y nakabitin sa cross, pinaghihirapan niya physically yung lahat ng mga parusang dapat na para sa atin. Katulad noong kasama niyo doon sa magkabila niyang posisyon na dapat tayo yun. Pero hindi na. Inako na tayo ng Diyos. But while He was on anguish on that cross, yung soul niya ay naghihirap. Bakit? At that moment, yung kanyang fellowship sa Diyos Ama as a father and son was broken. Here it is. Hindi ibig sabihin natin that God is a triune God. They are always in three.
Lagi silang, kumbaga parang kapet 3 and 1. At that moment, yung kanilang relationship as an eternal, yung connection nila eternally ay hindi nababasag on that time na ang Diyos ay nakapako sa cross. Hindi yun nababasag. The Holy Spirit is there, the God the Father is there, but this time, ang Diyos Ama ay hindi bilang Diyos Ama ng ating Panginoon. He is there as a God who is pouring out His wrath against His Son while He was bearing our sins on the cross. So kung sa cross nakita natin, alam natin ang istorya ng cross, alam natin ang istorya ng crucifixion na sinabing, Father, Father, why, or my God, why have you forsaken me? So, in the history, sa history po ng cross, sa history ng Bible, wala tayong makikita na ang Diyos or si Jesus ay tumawag sa Diyos ng God. He always called God as Father. But on that moment, tinawag ni Jesus ang Diyos, my God, why have you forsaken me? So, yung kanyang hanggat maaari nung siya nagpe-pray doon sa halamanan ng Getsemani, hanggat maaari, huwag niyang maranasan ang moment na yon. Ang ano yun? Yung mahiwalay ang kanyang fellowship sa kanyang Ama, bilang Ama. Nanaisin niya na mahagupit ng madaming beses, nanaisin niya ng purputungan ng korona ng maraming beses, nanaisin niya na sibatin siya ng maraming beses. Pero yung moment, yung fellowship niya sa kanyang Ama na temporarily ay mawawala on that day, yun ang hindi niya ayaw niyang maranasan. Pero tayong mga tao, yung fellowship natin sa ating Diyos, okay lang hindi ako magsimba, busy ako eh. Okay lang hindi ako mattend ng DMN, busy ako eh. Okay lang hindi muna ako magbibigay ng tithes, alam ni Lord yun, mayaman naman siya eh. Alam ni Lord na okay lang yun na makipag-pling-pling muna ako dito habang galit ako sa asawa ko, okay lang. Temporary lang naman eh. Makikipagsultan muna ako dito. Sulat lang naman eh. May asawa ka, di ba? And until now, pagbigyan niyo na ako last issue. Until now, iyan pa rin ang issue ng buhay mo. Hindi mo pa rin nagigets ang ibig sabihin ng Diyos. Kung ang Diyos Ama or kung ang Diyos Anak ay nagsasuffer on that little moment while He was bearing our sins upon His whole being, na pansamantala yung fellowship niya sa Father, bilang relationship bilang Ama at Anak ay temporarily nagkaroon ng lamat while He was bearing the sin of the world. Ayaw niyang mangyari yun. That is why He was in anguish. He was in total anguish. Na yung 3 hours na paghihirap niya doon ay ayaw niyang maranasan. It is because He wants to keep the relationship, the fellowship with His Father. But hindi natin magawa. Okay lang sa atin na mabroken yung ating relationship, yung fellowship natin kay Lord. Habang nakikipagnig ka sa telepono, doon sa once again, yung mga illicit relationship, when you are still there, kung handyan ka pa ngayon, yung relationship mo sa Panginoon ay broken. Pero para sa atin, it's okay. Pero sa Diyos, yung moment na yun na siya ay pansamantalang nakahiwalay in fellowship with the Father, he was in total anguish. Kapatid, that is the most, and yung kumbaga parang, yun yung pinakamahirap para sa Diyos, anak, na isuffer niya Lord. Kaya niya yung bugbog, kaya niya yung palo, kaya niya yung koronang tinik na ipinutong sa kanya, kaya niya yun.
It is because yung kanyang dugo ang makapagliligtas sa atin. But He has to suffer. He has to suffer the penalty of sin. And that moment, naputol yung kanyang fellowship sa Diyos Ama as a father and son, which is yun ang pinakaayaw niya sa lahat. While He was on the cross, nagdilim ang paligid. While He was on the cross, everybody was silent. While He was on the cross, walang kanyang mga disipulo. Walang mga anghel, lahat wala. He was alone bearing our sin. Paano mangyayari yun? Sabi nga, pag namatay, okay na. But God was suffered. The suffering na hindi kayang i-endure ng tao. Habang nakabitin siya doon sa cross, habang pinaghihirapan niyang lahat, ang pinakamakasakit-sakit sa lahat, ay yung fellowship niya sa Diyos Ama, pantemporarily, ay nawala. Because, once again, pinasabi ko na ang Diyos, ang Espiritu, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay never na magkahiwala because they are three entities or three persons in one. And we believe in a triune God. But then on that day, God the Father was present not as a father, but as a judge of the world. And humaharap ang Diyos Ama nakabitin doon, daladala ang ating mga kasalanan, nakatingin siya sa kanyang Ama, and that time, ang Ama ay hindi bilang Ama sa kanya, kung hindi bilang judge na pino-pour out sa kanya ang lahat ng galit ng Diyos to satisfy the justice na binanggit natin kanina. So, paano natin ngayon i-imagine yung dinanas ni Kristo before sa cross? Paano natin siya i-imagine? Imagine mo na on that time, He was experiencing hell, yung total banishment niya sa presence ng Panginoon. I-multiply mo sa milyon-milyong taong makasalanan, kasama ka doon at kasama ako doon. At habang nakabitin siya doon, wala siyang inisip na kung yung desire niya na yung fellowship niya sa Father ay mag-remain, pero hindi niya magawa sapagkat yung pagmamahal niya sa iyo ay dinemonstrate na doon. Kinailangan niyang gawin yun dahil mahal niya tayo. Kaya nga habang nagdadasal siya doon sa Getsemani, sabi niya kung pwede lang na wag kong ganasin ito. Pero anong sabi? Kung hindi mo ito dadanasin, si Pastora Christy mamamatay. Kung hindi mo ito dadanasin, si Ligaya, ang buong lifeway ay mamamatay. But because of the love that God, the infinite love of God for all of us, pinili niya na mamatay sa cross. It is because mahal tayo. So for the 3 hours on the cross, He was suffering hell. At kung titignan natin yung ginawang kahirap ng Diyos na nakabitin siya sa cross, milyong-milyong taong makasalanan, hindi pa man nabubuhay, before pa, lahat na ng kasalanan ng tao, ginawa before, kasalukuyan at sa panghinaharap, ay pinasan na ng Diyos. Pinaghirapan na ng Diyos. That concentrate punishment, lahat ng kasalanan ng tao, in one giving of yung wrath ng Diyos ay binuhos sa kanya. That would be a million times hell. We do not know. Iyon ang sinapit ng Diyos sa cross, in which wala lang sa atin. Ang akala lang natin, binugbog lang si Jesus. Ang akala natin, umagos lang ang dugo. Ang akala natin, sinaksak lang siya. Ang akala lang natin, nilagyan siya ng koronang tinik. Yes! Lahat ng yun sinaper niya. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. But more than that, the punishment of sin was shouldered by God. Kaya ka nga nahin dito. Kaya nga may freedom tayong lahat. Ang tanong, ano ang ipapalit mo? Ano ang ibabalik mo sa Panginoon? On that sacrifice that He was done on the cross.
Sana nare-realize natin yun. Sana nare-realize natin kung gaano tayo ang mahal ng Diyos. Hindi lang siya binugbog, hindi lang siya pinutungan ng corona. Yung dugong umagos sa kanya ay sobra-sobra. Nagsuffer siya just to give you life and eternity. Amen. Mga kapatid, sana matutunan natin, ma-realize natin yung dakilang pag-ibig na ipinakita ng Diyos, in-express ng Diyos on that day that He was bearing our sin to give us eternal life. Amen. Mga kapatid, iyon ang expression ng pagmamahal sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng cross. Sabi po dito sa 1 John 4:9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son unto the world that we might live through Him. Ganun kadakila ang binigay sa atin ng Diyos. Mag-rejoice tayo because among the many people, pinili tayo sa mga patak ng dugo ng ating Panginoon. Kasama ka at ako na naligtas. So, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Lipat po tayo sa number 3. The power of the cross, commission is already accomplished. Sabi po sa John 19:30, when He had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, He bowed His head and gave up His spirit. It is finished. Natapos na. Lahat, everything was done. Meron katang everything was done, so you would come. Ang lahat ng iyon ay natapos na at doon sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, doon sa mga hindi nakaka-acknowledge ng cross na pinagkabayubayan ng ating Panginoon, yung kanyang pagkamatay para doon sa mga hindi nakakilala sa kanila, iyon ay pagkatalo ng ating Diyos. Pero para sa atin na mga mananampalataya, this one, His pronouncement, it is finished. Ibig sabihin nun, na-accomplish niya na yung trabaho na ibinigay niya sa kanya ng ating Diyos Ama. So, it was the cause that He came to this world. Ano pong ibig sabihin nun? Na yung kanyang trabaho na ibinigay sa kanya para ikaw at ako ay maligtas, ay natapos na. Yung penalty ng sin, yung penalty ng sin na dapat sa'yo at dapat sa akin, fully paid na ng ating Panginoon. Sabi nga, naalala ko yung sinabi ni Pastor, na tayo ay nakasangla sa sanglaan ng impyerno. Pero tinubos na tayo ng ating Panginoon. Yun yung panahon na siya ay nakabayubay sa krus. So wala na tayong dapat aalalahanin. Ginawa na ng Diyos ang lahat para sa atin. Yung kanyang pagsusumikap na tayo ay maligtas, natapos na. Kaya nga po, may question ako. Sabi ko, may nagsabi na ang Diyos daw ay bumaba sa impyerno para paghirapan ang impyerno. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, it is already finished. Na yung paghihirap niya ay natapos na. At doon sa dalawang tip, doon sa kanyang magkabila, yung isa ay nagsabi sa kanyang, kung ikaw ay totoong Diyos, bakit hindi mo bumaba dyan at isave mo ang sarili mo? Pero doon sa isang nasa kabila niya, ang sabi, alalahanin mo ko. Naniniwala ako na ikaw ay anak ng Diyos, alalahanin mo ako. Pero ang sabi ng Diyos, you today, sa ngayon, isasama kita sa aking kaharian. Yeah. So on that moment, after His death, naniniwala po ako na hindi na bumaba ang Diyos sa impyerno para iligtas ang lahat. Because lahat ng iyon
ay naganap sa krus. So, heto po ang isang pruweba na ang triune God ay presence on that day. So, I was instructed kung paano ko ito i-explain na maingat sa inyo na hindi masisira yung ating pananampalataya na mayroon tayong tatlong persona sa iisang Diyos. So habang ang Diyos Ama ay nagbuhos ng kanyang galit sa Diyos Anak, and ang Panginoong Jesus, siya mismo, personally, i-give up niya yung kanyang espiritu sa Diyos Ama, saying na, I am done, it is finished, here is my spirit. So ibig sabihin po noon na walang pumatay sa ating Panginoon, but then ang ating Diyos, ang mismo, ang nagbigay ng kanyang buhay sa ating lahat para ikaw ay tubusin, para siya ay tubusin, at ako ay tubusin. Siya ay namatay sa Diyos willingly, sapagkat sa kanyang salita, with that, He bowed His head and gave up His spirit. Kanyang i-give up na yung kanyang espiritu. Walang bumawi ng kanyang buhay. Bagkos, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. Voluntarily, He gave up His spirit at siya'y namatay. So mga kapatid, sa cross natin yun matatagpo ang lahat. Sa cross na iniislab-islab natin. Sa cross na akala natin is just a post na may transverse doon sa kanyang unahan na pinagbaybayan ng ating Panginoon. Without knowing that that cross made a big difference in the lives of each one of us. And I'm telling you that it is just a review na ipresenta na ito sa inyo before sa ninyo. Maraming beses nang ipinreach ni Pastor. But then we are just on a review. Let us go back to the cross. Because most of us, nakalilimot na tayo. Most of us, nalilimutan natin. Ano ba talaga mayroon sa cross? Ano ang significance nito sa buhay mo at sa buhay ko? I hope that this simple message ay naghatid sa inyo ng paalaala na it is there on the cross. It is there on the power of the cross that you were saved by God. That you will receive the eternity together with God sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang buhay doon sa cross. Let us all stand. Let us bow down our heads. Balikan natin yung cross before 2,000 years ago. Balikan natin yung salita na narinig natin. Kung paano yung dakilang pag-ibig ng Diyos ay in-express niya sa pamamagitan ng cross. Kung paano yung kanyang divine justice ay ipinahayag, pinakita ng Diyos. At kung paano ang Diyos ay in-accomplish ang lahat ng ginawa niya, lahat ng paghihirap niya, lahat para sa atin, para sa iyo at para sa atin. Let us go back to the cross. Imagine din natin kung paano tayong naging malayo sa Kanya. Kung paano binaliwala natin yung paghihirap ng Diyos that time on the cross. Akala natin physical, akala natin, yes, physical, masakit. In fact, yung dugo ng Diyos na umagos sa cross ay parang malinis tayo mula sa ating mga kasalanan. But more than that, andun din yung kanyang agony sa paghirap para tubusin ka at para tubusin ako. Pero how many times binaliwala natin yun? How many times pinagpasakitan natin ang Diyos? Ilang beses natin siya ibinalik sa cross
we fail in everything. Ilang beses natin siyang pinako sa krus. We do not deserve, or He did not deserve that. But because of His great love for you and for me, He has done that. So, hallelujah. Hallelujah. Ganon kadakila ang Diyos. Ganon kadakila ang Diyos. Let us go back to Him. Let us go back to the message of the cross. Let us go back to the cross. Hallelujah. 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 Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Because we ignore what He did on the cross. Bumalik tayo sa Kanya. And at the same time, let us acknowledge again the power of this cross that has saved us. Hallelujah, hallelujah. Tuwing alam mo sa sarili mo, ibinalik mo ng maraming beses ang Diyos sa krus. Kung sa palagay mo, ipinako mo ang Diyos ng maraming beses doon sa krus at nagkasala tayong lahat. Itaas natin ang ating makamay, acknowledging the Lord. Here I am. I am sorry, Lord, for what I have done. I am sorry, Lord, that I ignore you. Yung dakila mong pag-ibig na i-display at that time on the cross, pinaliwala ko. Hallelujah. Hallelujah. Lord, itinataas namin ang aming mga kamay. Eto kami, Panginoon, patawarin mo nga po kami. Lord, na ang kapangyarihan ng iyong cross. Lord, na ang mensahe ng iyong cross ay aming kinalimutan. Ipinako ka namin ng maraming beses, O God. Lord, ipinako ka namin ng maraming beses, and here we are, Lord, asking for your forgiveness. Hallelujah. Patawarin mo nga po kami, O Diyos. At Lord, naharito kami once again acknowledging that you have died for us. And Lord, the power of that cross, Lord, the power of that cross, that divine justice, Lord, that infinite love, that you have accomplished everything for us. Lord, let us para maggamit namin yun upang kami ay maging karapat-dapat sa iyo. Lord, upang manatili kami sa mensahe ng iyong cross, Panginoon, na aming bigyang importansya ang ginawa mo 2,000 years ago. Lord, sa iyong pagkakapako sa cross, Lord, have mercy on us. Have mercy on us, O God. Patawarin mo nga po kami. Lord, patawarin mo kami, O God. Dahil isa kami noon sa mga nagpako sa iyo. And here we are, Lord, acknowledging, Panginoon, sa kadakilang ginawa mo that time on the cross. Lord, pinupuri ka namin, Lord, our hearts, O God. Pinadakila ka namin, O Diyos, at sinasampalagayanan namin once again ang ginawa mo 2,000 years ago. Lord, maraming salamat sa mga dugo na umago sa iyo. Lord, we acknowledge, Lord, na ikaw ang Diyos at aming nagpagligtas. Kaya nga po, salamat. Nawa, Lord, ka ng mensahe ito ay manatili sa puso ng bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming lahat. At Lord, naniniwala kami, Panginoon, Lord, na once again, ang mensahe ng kapangyarihan ng cross, Panginoon, ay aming ipamumuhay, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Hallelujah. Meron pa po akong isang mensahe. If this is your first time, second time, or third time na dumating sa aming gawain, at ngayon mo nakita ang dakilang pag-ibig na ginawa sa iyo ng Panginoon. At gusto
gusto mo sa sarili mo na i-acknowledge ang Diyos na nakabitin sa krus 2,000 years ago bilang iyong Diyos at tagapagligtas, itaas mo lamang ang iyong kamay at ikaw ay aking ipapanalangin. Hallelujah. 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 Lord, maraming salamat po sa iyo, sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Lord, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ay aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.